Magandang gabi po sa inyo lahat. Nais ko lang din sasabihin sa inyo na dumarami na po ang mga abogado na nagsasalita kontra sa naging statement ng Integrated Bar of the Philippines na kung saan na kabaliktaran sa iniisip ng karamihan ang tinatayuan ng Integrated Bar of the Philippines. Ang sa statement po ng Integrated Bar of the Philippines, kanila pong diniklara na tama raw ang pag-take over nila ni Win Gatchalian. So magandang gabi, Helen Bagyo. Dennis Causing, ang kapatid ko, nagwapo. So, tama raw. Dami pong mga abogado, lalo na taga Cebu, mga taga Mindanao, lalo na mga PDP na mga abogado. Hindi po pwedeng ginawa ng IBP na magsalita sila ng gano'n. Dapat hindi sila nagkialam sa highly explosive na mga isyong political. Mali po kasi nakakahiya naman po sa IBP, nakakahiya po kasi nilagay ninyo na rason. You made it as a reason that because there was this case in 1949 decided by the Supreme Court entitled Abilino versus Quinco, that you said that the definition of quorum is satisfied when there is one absent senator. And that absent senator can never be reached by subpoena. Ano klase? Nakakahiya po kayo. Nakakahiya. Nakakahiya yung Integrated Bar of the Philippines. First, you should have known. Dapat inalam nyo muna. Kailan ba nagdesisyon na ano ang konteksto? So, nung binasa ko yung decision ng Abilino versus Court of Appeals, it goes to show na magandang gabi, really assist you. Thomas Esplana, gandang gabi po. At shout out sa mga hindi pa nakapag-unsubscribe at unfollow sa mga tulpo. Like and share na tayo. Ay naku, talaga itong tulpo na to Talagang hindi lang bendalo ito. Bend the legs na kung si Eloy Bugris pa mo sabi. So ito po yung sinasabi Ito po yung awayan ng Abilino versus Quinco. Si Abilino po, noong 1949, siya po ay Senate President. Si Abilino. Pagkatapos, yung kwento, ito basahin ko na lang ang kwento Sa session ng Senate noong February 18, 1949, si Senator Lorenzo M. Tanyada ay nag-request po siya na bigyan siya ng karapatan na magsalita sa kasunod na araw sa February 21, kasunod na session. At siya ay magsasalita patungkol sa kanyang kaso, akusasyon laban kay Senate President Jose Avellino. So, ito naman, nang dumating na yung araw ng February 21, 1949, si Jose Avellino po kasi, siya po yung Senate President. Bago magbukas ang opening session na usually ay alas 10 ata ng umaga, si Senator Tanyada at si Senator Prospero Sanidad ay nag-file sila sa Secretary ng Senate ng isang resolution na inisa-isa nila binabanggit ang kanilang akusasyon laban kay Senate President Abilino, Jose Abilino. At naghingi na sila ng resolution na dapat ay imbestigahan na po siya. Dapat alas 10 ng umaga magsimula yung quorum, yung session kung may quorum na. So ngayon ang nangyari, nandoon na si Jose Abilino sa kanyang opisina alas 10 ng umaga noong February 21, 1949. Pero hindi siya lumabas sa kanyang opisina.
Inantay niya hanggang alas 11:35 ng umaga. Saka siya lumabas sa kanyang opisina at pumunta siya sa rostrum ng Senate President. Pero nang nandun na siya, hindi pa niya kaagad-agad binuksan ang session. Sa makatwid, ang ginawa niya, imbis na gano'n nabubuksan ang session, ay nag-request siya sa sekretary ng kopya ng resolution na sinumiti nila ni Senators Tanyada at Sanidad. At nang makita niya, nabasa niya sa publiko very slowly and carefully. Pagkatapos niyan, ay tinawagan niya ang kanyang kasamahang senador na si Senator Francisco at si Senator Tirona. So bago mag alas 12 ng hapon, ng tanghali, at dahil kasi kabubukas pa lang yun, nung alas 12 na pala niya binuksan ang session. Tapos maliban kay Senator Soto na na ospital, si Senator Vicente Soto Sr. po rito ay nasa ospital. Ito po ay lulo ni Senator Tuta Soto. At saka si Senator Confisor na nasa Amerika nung panahon na yun. So ibig sabihin, sa 24 na senador, 2 ang wala. So si Senator Sanidad, sinabi niya, dahil yon it has been a long established practice, kaya nagpa-move siya na tawagin ang kung sinong nakadalo na mga senador. Roll call at tawag nila. Na-move that roll call be dispensed with. Hindi na pala ipa-roll call kasi kompleto naman sila. Pero si Senator Tirona ay nag-object sa motion na yon. So obviously, yung pag-object na yon ay plano na nila para i-delay ang oras para hindi makapagsalita sa kanyang privilege speech si Senator Lorenzo Tanyada. So, anyway, it ended na tinawag ang roll. So, tinawag ang roll. Sabi ko, bumigay sila ni Senator Sanidad. So, pagkatapos na nabasa ng roll, ay nag-motion uli si Senator Sanidad na i-dispense na ang pagbasa ng minutes. Pero yung motion na yung kinontra naman ulit ni Senator Tirona at saka ni Senator David. So again, very clear na may conspiracy sila na patagalin na i-delay nila para hindi makapag-speech si Lorenzo Tanyada. So, at pagkatapos, bago at matapos ang roll call, at bago basahin ang minutes, sinabi ni Senator Tanyada paulit-ulit at tumayo siya at sabi niya magsasalita na siya sa kanyang privilege speech. Pero nung time na yon na si Senator Abilino na siyang nasa rostrum, hindi siya pinapansin. So, and when pagkatapos na mabasa ang minutes, ang ginawa ni Tanyada, instead of being recognized by the chair, na imbis na ang ginawa niya, ay ang ginawa naman ni Abilino pala ay nag-anunsyo siya na i-arestuhin niya kahit sinong senador na magsalita na walang paalam sa kanya o humingi ng recognition mula sa kanya. At but all the while, tolerating the action of this petitioner, Senator Tirona, who was continuously shouting at Senator Sanidad, out of order, out of order, sige, out of order. Every time the latter would ask for recognition of Senator Tanyada. So out of order. So at this point, at some disorderly conduct broke out. So nagkagulo-gulo sila. At sa Senate Gallery, habang nagkagulo, as if sinadya, no? At about the same time, si Senator Pablo Angeles David, isa sa mga kasamahan ni Abilino, ay sumunod, umalis sila. Move for the adjournment of the session, evidently again in pursuance of the above-mentioned conspiracy to muscle Senator Tanyada. So yan po ang nangyari. So ang objective ay hindi makapagsalita si Senator Tanyada. So ang ginawa naman si Senator Tanyada ay nag-object sa pag-adjourn ng session. At ang pag-object niya ay seconded naman ng ni Sanidad.
who moved for that motion be submitted to a vote. So nagkagulo-gulo na naman ulit. Tapos dito si Senator David ay inulit niya ang kanyang motion for adjournment. At pagkatapos diyan, si Cuenco ay nag-reiterate din siya ng objection niya sa adjournment. At ulit, move for the motion of Senator David be submitted to a vote. At nagbutuhan na naman sila sa motion ni Senator David. Bigla na lang, sa ganong punto, bigla na lang binagsak o hinampas ni Senate President Abilino ang kanyang gavel at umalis na. At ibig sabihin, tapos ng sesyon. Umalis, lumabas. At sinundan siya ni Senator David, Senator Tirona, Senator Francisco, si Senator Torres, si Senator Magalona, at si Senator Clarin. Habang yung ibang mga senator, yung kagrupo mga 12 nationalista party senators ay nagpaiwan. Kasi ang president noon, si Elpidio Quirino, kuwan siya, Liberal Party. So grupo ni Elpidio Quirino, ito si Senator Abilino. So nangyari, si Senator Kabili na taga-Iligan, Lanao ay tumayo. At sabi, humingi niya of record, i-designate na presiding officer sa sesyon. Dali, i-designate si Cuenco. Dali, nasagutin ko lang muna ang asawa ko. Toto Tirador, ika'y masaligan. Live ako. Okay? So, ngayon, ang nangyari, pagkatapos na nag-move si Senator Kabili, Tomas Kabili, na gawin mo ng presiding officer si Senate si Senate President Pro Tempore Arans. At saka yung remaining member ng Senado ay magpatuloy ng sesyon at para hindi na maparalisa ang gagawin ng Senado. So, anong nangyari, si Senate President Pro Tempore Arans ay nagsuggest na that respondent, na si Cuenco na lang gagawin ang mag-preside. Siyempre, kakampi niya si Kwan Kakampi niya si Abilino, kaya ayaw niya. So, kaya nung panahon na yon, umakyat na sa rostrum si Senator Mariano Cuenco. At nag-move si Senator Arans at inaprubahan ni Senator Gregorio Abad. Si Gregorio Abad na appointed acting secretary because the assistant secretary ay siyempre sumunod siya kay Senator Abilino. That time, si Senator Tanyada, pagkatapos sa ma-recognize ni acting Senate President Mariano Cuenco, ay nag-deliver siya sa privilege speech. Binanatan niya gusto si Senator, si Senate President Abilino. So, habang nandoon po si Senate President Pro Tempore Arans occupying the chair, after the respondent had yielded it to him, Senator Sanidad introduced Resolution number 67. So Sanidad, may panibago naman siyang resolution na parang privilege speech. At dinesignate niya si Honorable Mariano Jesus Cuenco, acting President of the Senate, to put to a vote the said resolution at saka inaprubahan ang resolution na yun. So Senator Cuenco took the oath at naging acting Senate President si Cuenco. The next day, the President of the Philippines recognized the respondent as acting President of the Philippines. So parang kagaya kay Bongbong Marcos, na-recognize niya si Win Gatchalian. So by this petition, in this quo warranto, nagsampa ng kaso si Abilino, quo warranto. So ang decision po nito ay binasura ng Supreme Court ang kaso ni Abilino. Anong decision ng Supreme Court? Sabi ng Supreme Court ay hindi sila papasok sa kaso kasi ito po ay teritoryo ng Senado. At saka ayaw nilang sumali ng Supreme Court sa krisis kung sino ang dapat magiging president. Kasi sa
tingin nila dapat senador din, mag-usap-usap sila kung sino maging Senate President. At dahil doon, nagdesisyon ang Supreme Court na hindi nila tatanggapin. Pero naglagay sila ng kulatilya na sakasakali desisyonan nila, sabi nila ay halimbawa supposing that the court has jurisdiction, itong exact word, there is unanimity in the view that the session under Senator Arans was continuation of the morning session. And that a minority of 10 senators may not, by leaving the hall, prevent the other 12 senators from passing a resolution that met with their unanimous endorsement. The answer might be different had the resolution been approved only by 10 or less. So, yan po ang wala pong decision ang Supreme Court. Binasura nila. Ang sinabi lang na ang definition ng quorum ay supposedly. Halimbawa, sakasakaling meron silang jurisdiction, ang magiging opinion nila sa quorum ay kung sino lang ang present during that time. So, in-expose lamang na Supreme Court. O, para makita ninyo, ipakita ko po ang kopya ng decision. Ganun po ang katotohanan. Ay, nako. O ito, pakita natin ang kopya ng decision. Dali lang. Ito at isa. Yan. So, very clear hindi dapat nila ginamit ang Abilino versus Cuenco. Kasi nga, dinismiss ito ng Supreme Court. Kakahiya kayo. O yan, titingnan natin ito. Supposing that the court has jurisdiction, pero bago yan, babasahin ko muna kayo. The court will not sully into the legitimate domain of the Senate. Hindi sila papasok sa kasong ito. Nang dahil lamang sa hinihiling ng petitioner na desisyonan. Sabi ng Supreme Court noon, no state of things has been proved that might change the temper of the Filipino people as a peaceful and law-abiding citizens. And we should not allow ourselves to be stampeded into rash action, inconsistent with the calm and should characterize judicial deliberation. The precedent of Wirtz versus Roger does not apply because, among other reasons, the situation is not where two sets of senators have constituted themselves into Senate. So, dito pala sa isang kaso, Senator Wirtz versus Roger, nagkaroon ng dalawang Senado. Parehong chairman, parehong president. So anyway, hindi na ginamit ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, it is furthermore believed that the recognition accorded by the chief executive to the respondent makes it advisable more than ever to adopt the hands-off policy. Hands-off policy sila. So the second question depends upon these questions. Was the session of the so-called Rump Senate a continuation of the morning session? Or was there a quorum in that session? Yun ang mga tanong. Pero sagot nila, supposing that the court has jurisdiction, there is no unanimity in the view. Walang pagkakasundo ang mga judiciary, mga judge, mga justices, wala silang pagkakasundo kung ano ba talaga ang decision nila. Sa Senado, under Senator Arans, continuation ba yun o hindi? Tapos, if the RAM session was a continuation, was it validly constituted? Kasunod na tanong. So, nag-duel na sila ng tanong kung may quorum o wala. Pero dahil wala silang jurisdiction, dinismiss nila. Ang sinabi na lang nila is, in fine, all the four justices agree that the court being confronted with a practical situation that of the 23 senators who may participate in the Senate deliberations in the days immediately after this decision, 12 senators will support Senator Cuenco, and at most, 11 will side with Senator Abilino. It would be most injudicious to declare the latter as the rightful president of the Senate, that office being essentially one that depends exclusively upon the will of the majority of the senators. The rule of the Senate about tenure of the president of that body being amenable at any time by that majority and at any session thereafter held with 13 or more senators
in order to avoid all controversy. So dapat para walang controversy, dapat 13 ang sinabi. Pero assuming na kung mapilitan sila magdesisyon, hindi sila ang papiliin nila kung sa sitwasyon, they will go with Quinco. Ganun lang ho. So ibig sabihin, talagang napakamali ang ginawa ng Integrated Bar of the Philippines. Bakit nila ginamit itong decision na Abilino para ma-justify si Win Gatchalian? So, ibig sabihin po, without naming kung sino, kailangan 13 ang bubuto para magiging lehitimo. So, yan ang desisyon. So, ibig sabihin, ipakinggan po natin ang, mamaya ko na i-discuss yung, siguro i-discuss ko na ngayon sa ating Section 10 sa decision ng, sa Constitution natin noong 1935, nagsasabi ito. The Senate shall elect its President and House of Representatives at its Speaker. Wala na kagad. Yun lang. So ngayon, pag titingnan naman natin ang 1987 Constitution, iba naman ang sinasabi. So hindi mag-apply, kaya dapat 1987 lang ang gamitin ng Constitution at hindi mag-apply ang Abilino versus Quinco Doctrine. Ito yung 1987 Constitution. Okay. Sa Section 16. Bill of Rights. So ito, Section 6, Article 6, Section 16. Pinakita ko na sa inyo kanina yung pakita ko ulit muna ngayon ang 1935 Constitution. Ito po. 1935 Constitution. Panakin natin. Yung pagkasabi ay the Senate shall elect its President and the House of Representatives as its Speaker. Wala na. Walang nilagay kung majority o hindi majority. Kung ano ang quorum, hindi nilagay. So, ang ginawa ng Supreme Court naman, dahil hindi nilagay kung anong quorum, it is a political question that can only be decided by the senators themselves. Kaya, umatras ang Supreme Court sa panahon na yun. Pero, sinasabi ko nga, supposing, kung mapipilitan kami mag-decision, we will go with Quinco, na kasi may 23 lang ang senador noon to be counted kasi nasa Amerika si Senator Confessor. So, yan po ang nangyari. So, walang nakalagay sa paragraph 1 ng Section 10 na kailangan kung paano magdetermina ng quorum. Ito naman ang bago. Ipakita ko naman ngayon ang 1987 Constitution. So, ito naman nakalagay sa 1987 Constitution. Ito. The Senate shall elect its President by a majority of all its respective members. Majority vote of all. All ang sinasabi. Ito ang wala sa 1935 Constitution. Therefore, hindi pwede tanggapin, hindi pwede kilalanin yung 12 lamang ang bumuto kay Win Gatchalian. So ngayon, anong ibig naman, ito naman ang kasunod na tanong, anong ibig sabihin ng all respective members? May tanong ngayon. Yun bang katotohanan na nagtatago si Bato ay ibig mo sabihin natanggalan na siya natanggal na siya bilang senador? Hindi. Kailangan may official declaration. At saka yung official declaration, dapat sana kinasuhan nila ng
disorderly conduct. Yung pagtakbo, disorderly conduct. At ideklara ng 2/3 ng Senate, ibubuto nila kagaya kay Kiko Barsaga kung paano tinanggal. Dapat tinanggal din nila. Ganoon muna. Pero hindi tinanggal kaya hindi natanggal ang pagiging member niya. Okay? So ngayon, paano naman si Jinggoy Estrada kasi nakakulong o Lax Gadya? Laxong Gadya, ano naman ang treatment kay Jinggoy kasi nakakulong? Kahit nakakulong siya, kahit may kaso, hindi naman siya natanggal pagka-senador. Kung hindi natanggal pagka-senador, so kasama siya sa all senators, all members. So members ay hindi nababawasan, 24 pa rin. So kung 24, ano ang majority ng 24? 13. So bawal na, no? Hindi pwede maging senador siya. Buti na lang, si Alan Peter Cayetano ay pinanindigan niya, hindi siya nagpatalo. At andun siya nung Lunes. Inatinan niya John 4 nung hearing ng Marines. Actually, happy na sila nung naipresent na lang yung mga Marines. Para at least, yun lamang ang hinahabol talaga ng taong bayan. Yung malaman na kung sino nangungurakot. Nakita naman natin si Bongbong Marcos. Hinatid sa Paway, Ilocos Norte. Na ang tumanggap pa si Sandro Marcos. Mayroon pang selfie. May shot pa si Saldico pang kumuha ng litrato. Katabi yung isa sa Marines. Okay? So ngayon, titingnan natin ngayon yung mga taga Cebu na mga abogado na galit sila sa Integrated Bar of the Philippines. Lax. Si Pagari Alan Panulong. Nalagay sa balag ng alanganin. Bakit niya kasi dapat hindi na siya sumali sa kanito? O siguro pinreserve siya ni Kwan. Pinreserve siya ni Lisa Marcos, ni Attorney Lisa Marcos. Naintindihan ko lang sitwasyon ni Attorney Alan Panulong, the president of the Integrated Bar of the Philippines. Pagari Alan, Antonanan. Ito pakinggan natin po si Michael P. Senators na pinakasikat na abogado sa Cebu City. Pakinggan po natin siya. Can 12 senators change the leadership of a 24-member Senate? Under the Constitution, the answer begins with Article 6, Section 16, Paragraph 2. A majority of each house shall constitute a quorum to do business. And in the Senate of 24, majority means 13. That is why Avellino versus Cuenco is being stretched too far. In Avellino, the session had already started. Quorum had already been established. Then there was a walkout. The Supreme Court did not say that 12 is always enough. It only refused to allow a walkout to paralyze the Senate. Iba yun. Today, the theory being floated is more dangerous, that the Senate can reduce itself to 22 because Senators Jinggoy Estrada and Bato de la Rosa are allegedly unavailable. But absence is not vacancy. Detention is not expulsion. Hiding is not resignation. Their seats are still occupied. So if the Senate itself knew that 12 was a constitutionally vulnerable quorum, then that may explain why they stopped short of changing the Senate president. Because the moment they use that defective number to declare all positions vacant and elect new leadership, they invite a constitutional challenge. You cannot first shrink the Senate by interpretation, then use that smaller number to reorganize power. That is not quorum, that is convenience. And under the Constitution, convenience is never the measure of legitimacy. Another day, another regal POV. Lalaki actually to, parang transient.
na naging babae na ngayon. Pero siya po ang pinakasikat na abogado sa Cebu. Kasama diyan, kung di ko magkamali, si Attorney Rufil Banyak. Pinakasikat naman na commentator sa ano sa Radio Mindanao Network diyan sa Cebu City. So marami sila, ito po sila mga leading lawyer sa Cebu na kumontra sa IBP. Ayaw nilang ginawa ng IBP. Ayan. At Attorney Panolong, kataya sa mga abogado sa Cebu. Oh. Sabi, Pitiro Niran, more Cebu lawyers break ranks with IBP on Senate quorum ruling. Ayan. May kadakal si Ran. More Cebu lawyers break ranks with IBP on Senate quorum ruling. Cebu City, Philippines. A growing number of Cebu lawyers have publicly rejected the Integrated Bar of the Philippines position, validating the controversial John 3 Senate quorum. Days after the IBP Board of Governors declared the Senate session lawful and valid under the 1949 Avellino versus Cuenco doctrine, several Cebu-based lawyers, including incumbent and former public officials, challenged both the legal reasoning behind the opinion and the notion that it reflects the collective position of the country's legal profession. Among those who have openly opposed the IBP's interpretation are Cebu City Councilor and lawyer Michael Rama, former Cebu City Councilor and lawyer Jocelyn Pesquera, former Metropolitan Cebu Water District Chairman and lawyer Jose Dalos III, and former IBP Cebu City Chapter President Attorney Regal Oliva. The statements came as debate intensified over whether 12 senators could legally constitute a quorum and reorganize the Senate leadership despite the chamber's 24-member composition. Si Michael Rama, sabi naman niya, it disenfranchises millions. In a statement released on June 6, Rama argued that reducing the Senate's effective membership from 24 to 22 undermines the constitutional principle that elected officials represent voters, not themselves. As a member of the IBP, I respectfully disagree with the Board of Governors' recent legal interpretation, supporting a reduced Senate quorum of 22 members, Rama said. A Senate seat and the legislative vote it carries does not belong to the sitting senator. It belongs to the electorate. Rama contended that excluding senators from quorum computations because they cannot attend sessions effectively strips millions of Filipinos of representation, artificially shrinking the Senate's working base to manufacture a 12-vote majority does not only sideline two politicians, but also disenfranchises millions of voters, he said. He further argued that the democratic institutions derive stability from preserving electoral mandates rather than altering numerical requirements through procedural interpretations. Parliamentary rules exist to protect the people's voice, not to justify exclusion, Rama said. Call for lawyers to speak up. Pesquera likewise urged lawyers across the country to participate in the debate and express their positions through their respective IBP chapters. I'm calling on all members of the IBP to go to your respective chapters and voice your stand regarding the determination of quorum, she said. Her appeal highlighted growing dissatisfaction among some lawyers who believe the issue requires broader consultation within the organization. Dalos, si Attorney Dalos naman, absence is not vacancy. Dalos focused on what he described as the constitutional distinction between a vacant office and a temporarily unavailable office holder. Under our laws, an office is not vacant simply because its occupant is absent, restricted, detained, or unable to attend, Dalos said. A vacancy exists only when the legal right to hold the office has been permanently extinguished. According to Dalos,
The seats held by Senator Ronald Bato de la Rosa and Jinggoy Estrada remained occupied regardless of their inability to attend Senate proceedings. In the present circumstances in the Philippine Senate, there is no permanent vacancy. Thus, the total membership of the Senate is still 24. And for the purposes of quorum to conduct official business, the required number is 13. Here, good. Dalos consequently maintained that the June 3 proceedings lack a valid quorum and that all actions taken during the session remain legally questionable. Sabi niya, former IBP leader naman questions board's authority to speak for all lawyers. Perhaps the strongest institutional criticism came from Attorney Oliva, a former president of the IBP Cebu City chapter, former deputy governor for Eastern Visayas, and former national director of the IBP. While acknowledging the Board of Governors' authority as the organization's governing body, Oliva stressed that each opinion should not automatically be construed as the position of more than 70,000 Filipino lawyers. The board is not the collective voice of more than 70,000 Filipino lawyers on every contentious constitutional issue, Oliva said. It is our governing body. It is not our universal mouthpiece. Oliva pointed out that no nationwide consultation preceded the issuance of the board statement. No referendum was conducted. No consensus was sought. No chapter resolutions were gathered. No nationwide legal discourse was undertaken before its issuance. For that reason, while I respect the authority of the board to express its institutional view, I respectfully disagree with the suggestion, whether expressed or implied, that the statement represents the unanimous or collective positions of the entire integrated bar of the Philippines. So, questioning the Avellino Doctrine, Oliva also challenged the legal foundation of the IBP position. He argued that Article 6, Section 16, Paragraph 2 of the 1987 Constitution clearly states that a majority of its House shall constitute a quorum to the business, which in a 24-member Senate translates to 13 senators. Which is being advanced today is an interpretation that effectively reduces the Senate's membership from 24 to 22 by treating the temporary absence or unavailability of Senators Jinggoy Estrada and Ronald De La Rosa as though their seats had somehow ceased to count for quorum purposes. Absence is not vacancy. Detention is not expulsion. Unavailability is not resignation. Oliva further argued that the circumstances in Avellino versus Cuenco differ substantially from the June 3 proceedings. The oft-cited cases involved a Senate session that had already commenced with a valid quorum before a walkout occurred. The Supreme Court merely refused to allow a minority bloc to paralyze the institution by abandoning the session after proceedings had already begun. That is a far cry from asserting that 12 senators may constitute a quorum from the outset, declare leadership positions vacant, and reorganize. Isa naman, sabi naman ng isa, the IBP, however, continues to stand. O, buwaga, nakakahiya naman itong IBP na to. So, Pagari Alan Panulong, sabihan mo yung mga kasama mo, you take a new vote. At kunin nyo ang opinion ng lahat ng abogado sa buong Pilipinas. Tapos, magbuto-buto na lang. Tapos, total internet na mga imbutuhan. Pwede na yun. Pero, but the correct one is this. Sinabi ko na po kanina, kung ano yung correct. The correct one is, ito, pinresenta ko na yung Constitution na nagsasabi, dapat ay, balikan natin. Ito naman ang Section 16. Balikan natin. Ipasa ko. I-post ko po yung Section 16 ng Article 6 ng Constitution. Okay? So, basahin natin sabay-sabay. The Senate
shall elect its president by a majority vote of all respective members. So having established na 24 pa rin ang member ng Senado sapagkat nakulong lang naman si Jinggoy at nagtatago lang naman si Bato, kaya senator pa rin sila. So doon magbabase ang majority vote of all respective members. And by simple mathematics, ang kalahati ay 12. So dagdagan mo ng isa para magkaroon ng quorum. So dito sa second sentence sabi, each house shall choose such other officers as it may deem necessary. Anong ibig sabihin nito? Walang nakalagay. Ang ibig na sabihin nito, binigay ng Constitution sa Senate kung paano gagawin o titingnan ang tinatawag po na kung paano desisyonan, kung paano ang magiging election sa Senate pro tempore. Mag-eleksyon sa tungkol sa Senate Secretary at saka sa Senate Sergeant at Arms. Pakita natin ang rules of the Senate of the Philippines. Ayan. Sabi niya, another view from Regal POV. Point of view, ibig sabihin ng POV. So, ipakita ko ngayon ang rules of procedure ng Senate. Walang kawala. Talagang maling-mali sila. So, sinong mali? Marami sila. Si Drilon, si Gordon. Lahat sila, mali. Si Mel Santa Maria. Sino pang mali? Marami silang mali. Ito. Si Fiscal AG, mali din. Okay? So, ang tama, si Atty. Libayan. Nakalagay po dito sa Rule 1. Ito pong rules of procedure ng Senate. Itong susundin mo. Pagkatapos mo na makuha sa Constitution, ito sundin mo. Section 1. The Senate shall elect in the manner herein provided the President, President pro tempore, Secretary, tsaka Sergeant at Arms. Tapos, kasunod, manner of election. Election of officers. The officers, lahat sila, Senate President, Senate pro tempore, the Secretary, and the Sergeant at Arms shall be elected by majority vote, majority of all its members. Tapos, hanggang kailan sila mag-serve? Nakalagay sa Section 10. Ito, Section 10. Hindi po sila pwedeng i-declare vacant. Nakalagay sa Section 10. Saan ba yun? Section 10. Ay, di pala, rules of procedure pala yun. Baka ang haba. Yan, Section 10. The term of office of elected officers. Yan. Nakalagay po. The term of office of the President, the Senate President pro tempore, the Secretary, and the Sergeant at Arms shall begin upon their election and end when their successors shall have been elected. So, hindi pa na-elect, dapat, hindi kayo, bawal ang mag-declare na vacancy. Dapat, ang ginawa nila, hindi mag-declare ng vacancy, kundi mag-elect lang ng bagong speaker, bagong Senate President. See? Ngayon, pakinggan po natin ang pinakasikat na bar reviewer na naging professor ko sa pamantasan ng lungsod na Maynila. Walang iba po, si Attorney Tranquil Salvador. Kilalang kilala po ito siya. Professor siya sa UP, sa PLM, sa Ateneo, sa IPEO, sa San Beda, lahat ng eskwelahan. Arellano, nagtuturo siya
pamantasan ng lungsod ng Panay, naging dean sa doon sa pamantasan ng lungsod ng Pasay. So, ito po si Tranquil Salvador. Pakinggan natin. Ang galing nito. Memorize itong libro. Birli ba sa tao ito? Matalakay po natin po ito. Ano po sa tingin ninyo itong naging reorganisasyon dyan po sa Senado at yung panig po ni Senator Win Gatchalian ay ginamit po nila yung isang jurisprudence na naganap 1940s pa based on 1935 Constitution. Attorney. Okay, siguro para makadagdag tayo ng kaunting kaliwanagan sa public discussion, pag-usapan natin na ano ba, bago natin pag-usapan yung kaso na yon, ano ba yung issue? Ano yung mga issues na kailangang harapin? Una, pwede bang palitan ang Senate President? At kung pwede, ilan ang botong nire-require ng saligang batas? Okay? Pangalawa, pwede bang mag-conduct ng business ang Senado sa anong quorum ang kinakailangan? Okay, yun ang pag-usapan natin. Kasi ang magiging problema natin dito, pag pinaglahok-lahok natin ito, medyo maghahalo. Okay. So unahin muna natin, bago natin pag-usapan yung Cuenco, ibibigay ko rin sa inyo yung facts niyan, Avellino versus Cuenco later on. That is a 1949 case. Ang nakalagay sa saligang batas ng 1987 ay kailangan ay majority ng all. Saan nyo ito makikita? Makikita nyo yan, ayan, ipina-flash ngayon sa Article 6, Section 16. Okay? Kaya lamang, no, ang sinisimulan nyo yung second paragraph. Kailangan dyan tingnan is yung unang paragraph. Kaya po tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan yung iba. Kasi yung una natin nun, pwede bang matanggal ang Senate President? At kung oo, ano ang botong nire-require? Okay? Ang nakalagay sa saligang batas, ulitin ko po, Article 6, Section 16, first paragraph, mapabasa po niyo yun, nakalagay doon ay all. Ano pong ibig sabihin noon? 24, ano po ang majority ng 24 ay 13. Kaya makita nyo, ipinipilit nila. Hindi ako magsasalta ng personality kasi pag naglalagay ng personality, umaanghang ang discussion ng mga tao. Pag yan pinag-uusapan sa klase, kailangan mo ay 13 lamang. 13 ang kailangan mo para mapalitan mo. Yan ang nakalagay sa saligang batas ng 1987 Constitution. Anong nakalagay sa 1935 Constitution? Liliwanagin ko yung exact wording ng 1935 Constitution ay hindi sinay sa kaso ng Avellino versus Cuenco sa main decision dahil may mga dissenting opinion yun. Bakit ko po sinabi ito? Pwede niyo pong buksan. Searchable ito. 1935 Constitution, this time Article 6, Section 10. Wala pong nakalagay doon na all. Basahin niyo po yon. Wala pong nakalagay doon sa provision na iyon ng Konstitusyon ng 1935. In fact, kung may time ko, pwede natin i-flash. Pwede natin, basahin ko na lang po, direkta. Sa 1935 po, yung nabanggit nyo po na Article 6, Section 10, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker, period. Okay? Dito sa 1987 naman, sa Article 6, Section 16, sa number 1, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members, period. Nakita nyo? Magkaiba eh. Magkaiba. Kaya hindi na rin nga ako magbabanggit ng tao na sitting senator na mga in-interview na dun sa ibang panig. Sila mismo nagsasabi, wala pa, yung presidente, Senate President, di pa napapalitan. In fact, sinabi nila, yung president, ang pinilagay nila, President pro tempore, balikan ng mga taong balita. Kaya pinasumpa si Senator Win na Senate President pro tempore, but later acting President. Di ba?
acting president. So kung susundin natin lamang ang saligang batas kung paano magboboto ng Senate President at paano mapapalitan, ang kailangan ay hindi yung sabi ni Atty. Tangkil, yung nakalagay sa saligang batas na Article 6, Section 16, first paragraph. Opo. Ngayon, palawigin natin yung discussion. Sabi doon, pag binasa niyo ang saligang batas, walang wording dyan ng Senate President pro tempore, correct? Ngayon, nakalagay rin sa Section 16 na yan, kung di ako nagkakamali, third paragraph, na sila, ang bawat house, ay magdidetermine ng kanilang rules of proceedings. Di ba? Nakalagay yun. Ngayon, pag yan ay titingnan nyo po, pumunta kayo sa portal ng Senado, Rule 2, Section 2. Nakalagay po doon na ang Senate President at ang Senate Pro Tempore ay binoboto ng all. Kaya sila nagtatalo. Nakita niyo po? Kaya sila nagtatalo. So yung aspeto na yan, sa aking pananaw, hindi naman masyadong pinagtatalunan eh. Kaya yung gumugulo ho yan dahil sa quorum. Yan, pag-uusapan natin. So liliwanagin ko po, yung aspetong yon na hindi pinagtatalunan masyado. Yung iba, pinipilit nilang gano'n. Pero mismo nga, balikan na lang nila yung video. Yung pagsumpa doon, Senate President pro tempore, ginawa doon. At ginawa in the meantime, acting Senate President. Di ba? Kaya nga ang sinasabi doon, nung nakaupong Senate President, ako pa rin ang Senate President. Okay? O yan muna ang issue na yan. Punta tayo doon sa pangalawa, sa quorum. Doon tayo pumunta sa sinasabing how they can they conduct business. Okay? How can they conduct business? Paano sila makapaggawa ng batas? Paano na magagawa yung dapat nilang gawin bilang mambabatas? Sa upper dyan sa Senado. Tingnan po ninyo yung i-flash mo kanina dyan, Admar, yung second paragraph ng Article 6. Nakalagay doon. Ang nakalagay lamang doon ay mayorya. Walang nagbago sa 1935 Constitution, dyan sa 1987 Constitution. Anong ibig sabihin yan? Yung for purposes of conducting their business, ang quorum ay sapat. So, kunyari, meron po silang, yung meron silang mga, naabot yung necessary quorum, ang kailangan lang is yung majority nun. Kung ilan man yung quorum, majority nun. Pwede na. Hindi ho yun. Kaya hindi nagkakaintindihan po kasi, naglahok yung dalawang aspeto eh. Kaya yung punta tayo dun sa Abilino versus Cuenco. Okay, punta po tayo doon. Katama ang sinabi nyo, nakalagay yan sa dinesisyonan niya ng hukuman under the 1935 Constitution at ang desisyon ay 1949. Kung kayo po ay may pagkakataon na basahin ito at kayo hinihimok kong basahin ito, pagsasabihin mo sa akin, ako po ay hindi law student, ako po hindi abogado, may nila po ang desisyon. Palagay ko po, masusundan ninyo. Masusundan niyo. Bibigyan ko po yung facts kung paano nagkaroon. Ganito po nangyari yon. Si Abilino po ang Senate President. Matapos po noon, gusto mag-privilege speech. Ito po facts niya na. Gusto mag-privilege speech ni Senator Tanyada na suportado ni Senator Sanidad. Ukol saan ito? Ukol saan ito? Ang pinag-usapan doon, isabi, yung korupsyon. Ano korupsyon na? Yung daw ang korupsyon nung sitting Senate President. Yun ang gusto nilang pag-usapan. Okay? Ngayon, syempre nagtalo, nagkaroon ng mga objection. Syempre, ang presiding officer, yun si Abilino, hindi niya pinaporma. Hindi niya masyadong pinasalita yung grupo ni Tanyada at ni Sanidad. Subalit, alam niyo naman, yung pagpigil ay nasang umabot rin ng kaunti, matapos ng parang mga 2 oras, ay nag-walk out. Okay, dapat i-adjourn na nila eh. I-adjourn na nila nila Senate President Abilino noon, yung petitioner. I-adjourn na lang, titingilan na nila. Tapos, para tapos na. Hindi na pwedeng hindi na mag-privilege speech, hindi na rin pwede sabihin yung mga charges laban sa kanya, yung mga reklamo ng corruption laban sa kanya. So, nangyari ho doon, nung ginawa niyon, nakapasok. Ang pumasok ko yung Senate President pro tempore, si Arans. Si Senator Arans. Ngayon, sabi niya, nagbutuan sila, yun, no? Kasi sila yung naiwan eh. May nag-walk out na 10. Okay? May nag-walk out na 10. Yung grupo,
yung grupo ni Avellino. Nag-walk out sila, labas na kami. Ngayon, kaya dito may issue na tatandaan nyo yung mga pinag-uusapan na hindi pwede, yung bilangin yung hindi pwede, yung mga nasa katulad no kay Senator Estrada na kulong ngayon, custody of the court. Ngayon, nung mga panahon na yon, Soto naman. May sakit, nasa hospital. Okay? Yung isa, si Confessor, Senator Confessor. Nasaan si Senator Confessor? Nasa Amerika. So sinasabi nila, hindi natin siya kailangan sa butuhang ito dahil kahit na gamitin natin ang compulsory process ng ating ng Senado, ay hindi natin sila mapapapunta. Pero hindi naman ganun ka-material. Ang pinag-uusapan kasi mo doon, hindi naman yung pagpapalit actual. Kundi talaga kung ano yung quorum at that given point in time. Yun ang pinag-uusapan doon. Ngayon, liliwanagin ko, ito ho, pakinggan ninyo. Kaya nga gusto ko basahin sa original. Sinabi diyan, sa desisyon na yan, sabi ng Supreme Court, hindi namin ito pakikilaman. Because this is an internal matter of the Senate of the Philippines. Kasi sila dapat ang mag-resolve nito. And that judicial intervention should not, there should be no judicial intervention. And this is respect on the separation of powers. Basahin ninyo. Sabi nila, hindi nga ito nag-a-apply dito yung words na kaso. Okay, bakit? Kasi sa words na kaso, may dalawang Senado. Dito naman wala eh. Diyan sa kaso ng Cuenco. Yan po yung sitwasyon dyan. So ngayon, ang Cuenco, so wag natin paghaluin yung sa Senado, yung pagboto ng Senate President, na napakaliwanag sa saligang batas, na kahit yung hindi kakampi ng sitting Senate President ay kinikilala nila na siya pang Senate President, yung pinag-uusapan, yung pangalawang issue, yung material, pwede pa sila mag-conduct ng business. Pwede pa nilang tanggalin ang mga committee. Okay? Yun ho, majority lamang. Okay? Kasi po yun, pumapasok sa second paragraph ng saligang batas. Yan po yun. Opo, clarify ko lang. So doon sa pagbakante, majority ng lahat ng mga miyembro or yung mga majority ng quorum? Yung sa quorum lang po. Ang critical lang ng all, yung Senate President. At kung i-expand yung discussion na yan, kung umabot yan sa Supreme Court, yung Rule 2, Section 2 ng impeachment ng rules, hindi impeachment rules, yung Senate rules na yon, sinama doon ang pro tempore sa pagboto ng gano'n, ng all. Pero all others, ano na lang yun, majority na lang. Ganun ho yun. That is a reading of the second paragraph in relation to the case of Avellino. Opo. Pero sa tingin niyo po, sino po ang dapat na lumapit sa Korte Suprema ukol po dito? Alam mo, yan, maganda yung tanong mo na yan. Alam mo kung bakit? Kasi nung panahon na dinesisyonan, yung Avellino versus Cuenco, wala pa yung Article 8, Section 1. Yung expanded jurisdiction ng Supreme Court, kung matatandaan mo. Noon ho, wala yan. Kaya makikita nyo ho yan, kung basahin nyo sa original decision, may dissenting opinion. Yung leading remedial law expert of the time, si Moran. Sabi niya, pwede. Yun ang sabi niya, pwede papasukan ng Supreme Court. Pero yung majority ng Supreme Court, hindi. Yung mga nag-decision, hindi lang. Kaya may dissenting opinion niya kung titignan nyo. Pero ngayon, in the light of the present Constitution, Article 8, Section 1, expanded certiorari jurisdiction Supreme Court, alam mo kung sino pwede? Kahit sinong panig dyan sa Senado. In the exercise of the legislative prerogative. Sino pa? Kahit sino sa kanila. Pwede panig ni Senator Cayetano, ngayon magsasalita ng tao para walang personality, o yung panig ni Senator Will. Bahala sila kung sino pwede. Ngayon, ang tanong mo, sino? Paano kung public person? Okay? Paano kung individual na concern? Katulad mo, kung sino pa nag-file ng petition. Okay? Ito, paliliwanag ko sa inyo. Yan, nag-evolve na yung konsepto ng locus standi. Ano yung locus standi? Legal standing. Kasi po ngayon, ang definition ng legal standing is a person or someone by reason of his what? By the reason of the governmental act, is suffered direct injury. Nag-evolve na po yan. Nag-evolve na over time. Kaya po ngayon, madalas gamitin na yun, transcendental importance. Alala niya, transcendental importance. So, ibig sabihin, kahit yung magpa-file niyan ay walang direct standing. Pero yung issues na dinudulog niya sa Korte Suprema is yung mga issue na kakailanganing pag-aralan ng Korte Suprema dahil maapektuhan tayo lahat.
public interest, transcendental importance, then susuriin nila yan at didesisyonan. So makikita natin na iba na yung conditions before at ngayon. Kung bibisitahin ng hukuman yan. Kaya nga iba, makikita ninyo, kahit ibang retired justice, sabi niya, baka mas maganda Supreme Court. Kahit nga ako, mas maganda Supreme Court. Kung talagang mabuti, once and for all, paliwanag nila kung paano ang prosesong ito. Kasi ang mabigat is, for me, personal ko lang pananaw, is sometimes we harp on decisions that people, sometimes, they haven't actually, read it. And minsan, syempre, they rely on people who are speaking at baka tama. Kaya nga ako, pag ako, ayoko na nakinig lang kayo sa akin. Gusto ko na basahin nyo yung desisyon, yung mga provisions ng saligang batas, basahin nyo. Tapos malalaman ninyo kung ano yan. Mahirap kasi yung magkukonclude ako na walang basihan. Yun po. Opo. Dean, si MJ po ito. Sir, meron lang akong na-cover ko kasi yung press ko ni Senator Alan Cayetano. Sinabi niya po kasi na nakikita niya yung senaryo na ipakukulong pa yung mga kasamahan niya sa Cayetano Block para raw bababa yung requirement, yung threshold, yung 2/3 na sinasabi to convict a certain official sa impeachment para raw bumaba na sa 10 or 12 na lang to convict kung sino man daw yung gusto nila i-convict. Possible ba yun, sir? Napakaliwanag. Yan, may saligang batas kayo, di ba? Yun. Sasabihin ko sa inyo yung section. Article 11, Section 3. Tignan ninyo. Anong nakalagay? Palagay ko nabasa nyo na yan. Nakalagay dyan. Palagay ko nabasa nyo yan. Anong nakalagay dyan sa saligang batas na yan? Nakalagay is 2/3 of all. Tama ba? Ba? Opo. Tingnan nyo. May all, sir. Tama, Section may. 3. Ano ba? Tama ako? Tama. 2/3 of all. So, ibig sabihin, i-paint natin yung senaryo. Okay, pa tayo nag-uusap. Opo. Okay. Huwag natin ilagay yung personality kasi pag nagkakaroon ng personality, iba na yung... Ito, itap ko lang para makon. Ang pinapaliwanag na ngayon, paano naman kung sa impeachment naman ni Sara? Ilang senador ang dapat boboto? Kasi ibibilanggo na si Chis Escudero, si Jinggoy, ibibilanggo si Joel Villanueva, ibibilanggo si Bungo, hulihin, magtatako, kagaya kay Bato. So pakinggan natin yung dati kong profesor sa pamantasan ng Luzon de Mina. Napakagaling na professor ito. Memorize niyang libro. Mantangin na grabing taong ito. Minsan di ba? Ano lang, educational discussion lang po, Dean. Opo. Opo. Let's say, sabi na sa ligang batas, 2/3 of all. Di dapat talaga, 16, di ba? 16. Para mo makonvict. Ngayon sabihin mo, yung isa na kulong, ito ang nangyari naman nung isa, di ba? Ganon, Sabihin natin, ito na kulong, tapos, ito naman yung sunod nangyari. Kung ano ba, diba, sabihin na natin, nadala si Senator Bato, di ba? Kahit pa humaano yan, ito ang aking personal na pananaw, ayon sa saligang batas. Kahit pa yung grupo na presently ni Senator Cayetano maubos, sabihin natin maubos ng mga 7. Sabihin na natin gano'n. Hindi ko sinabi sila, no? This is hypothetical. Pagkaroon ng 7, so ilan lang matitira to kahit 5. Hindi naman kasi mababawasan yung minimum na kailangan. 2/3 yan ayon sa saligang batas. Opo. Attorney, singit ko lang, kailan Opo. po mawawala ang titulong pagkasenador nila, nitong mga senador na ito? Kasi sinasabi dito of all members. Parang hindi pa naman ata nawawala yung pagkasenador ni Senador Jinggoy at saka ni... Maganda yung mga tanong mong yan. Opo. In fact, bibigyan kita ng halintulad yung ginawa ni Saldico, nag-resign. Hindi na siya congressman. Di ba? So, pag hanggang di nagre-resign, kasi alam, tandaan nyo, let's say si Senator Jinggoy, ano siya hanggang dililiti siya, may presumption of innocence yan. Siya nagpapatuloy, naalala mo nun, si Senator De Lima, hanggang matapos, di ba, nililitis rin siya, senador siya. Di ba? Opo. Kung dadalhin naman po sila or siya, si Senador Bato, if ever po, doon sa labas na ng bansa, mawawala po ba yung kanyang pagkasenador at yung iba pang mga sinasabi? Yan ang isang legal question.
kunyari, hindi niya di ba? Kasi kung pag-usapan natin yung basic criminal law concept, ay nakademanda ka pa siya lilitisin pa siya doon sa crimes against humanity kung assuming natin na arresto siya dadalhin, di ba? So hanggat hindi siya napatutunayang may sala, may presumption siya ng innocence. Siya yung di ba? Ngayon, maliban lamang kung siya ay magre-resign. Opo. Okay. Maliban lamang kung siya ay ibang usapan. Pero kung pag-uusapan natin yung doing business, sinabi kong pagtatrabaho ng Senado, hindi mo sila pwedeng kasi merong power ang Senado. Ito, tumatabi ako ng konti, ibang usapan ito. Pwedeng i-compel kasi, pwede kang pa-aresto. Yung mga senador na yan, pag nabasa mo sa Abilino, pwede yun Pag pwede mo silang, para pumunta kayo, para magka-quorum kami. Di ba? Para mag-forum kami. Pero yan nga, yung binigay mo sa aking ehemplo, kung let's say, padagdagan nyo lang doon, nakasama ni Senator Jinggoy, they remain as senators. Maganda yung tanong mo kasi yung all Opo. Kasi mapapawasan niya pag nag-resign. Ngayon, di ba, pag nag-resign, nawala na sila sa poder, wala na sila doon sa posisyon nila. Opo, Dean, sundan ko lang po yung educational discussion natin. Halimbawa, 7 ang nabawas sa Cayetano block. Does that mean na lulusot na, kasi sinabi ni Senator Cayetano na bukod raw sa posibleng babaan yung threshold to convict an official sa impeachment, susunod daw yung pag-amyenda sa konstitusyon via Constitutional Assembly. Medyo na tayo Kung dyan. mangyari yung -7 sa Cayetano block, anong tingin mo doon, sir? Medyo, 15 times. actually, ayoko nang pamasukan yan kasi medyo magulo na yan. Mm. Ibig sabihin yan, yung mga aspeto lalo na ng yung pag-amyenda ng ating saligang batas. With all honesty, may personal view ko dyan. Hindi ko nakikita yan. It would require so much of a political will to do that. Alam kong gusto niyo lang iyang pag-usapan, pero kung ang batayan ko lamang lang ang pasihan sa konstitusyon ay sinasabi, ang provision ay sinasabi all, yun lang ang magiging batayan. Paano pa man natin pasahin? Opo. Unless magsasabi ang Korte Suprema and interpret niya otherwise. Opo. Natalong ko lang, sir, kasi no nakaraang linggo, na-mention po yung CONAS, no election scenario sa 2028 at tuloy-tuloy ang, syempre, pag Noel, tuloy-tuloy yung mga nakaupo. Kabado po yung taong bayan, walang eleksyon. Paano yun? Parang gano'n. Ikaw ba? Ayan nga. Ako naman, pwede ba ako magtanong sa iyo? Yes, sir. Sa tingin mo ba, ako kasi personal, hindi ko sa nakita mangyari yan. Nakita ko lang, ako sa aking pananaw na personal, iba gusto lang nila discussion point. Pakadagdag sa pinag-usapan. Kasi pag yan, I don't think that with all objectivity, the president will look at it that way kasi medyo mahirapan yan. Kasi nga, di ba, maraming discussion. Meron sa Senado na impeachment. Marami pa pinag-uusapan, pati quorum. Tapos, di ba, yung mga bagay na yan, while it is good to surmise, tawag natin sa English, like we could surmise or we could speculate, sa tingin ko medyo malayo po yan. Sa akin pananaw. Opo, attorney, huli na lang. Si Admar po ulit ito. May binago po doon sa kung sino yung po pwede na mag-preside sa impeachment trials. Kahit sino na raw pong senador, depende sa ano. Ano pong masasabi niyo po dito? Yung yan, nakalagay sa saligang batas. Bayan, kakikita nyo lang yung Article 11. Nakalagay doon, pag hindi Pangulo ng Pilipinas, kasi pag Pangulo ng Pilipinas, sino? Chief Justice. Okay? Pag Pangulo ng Pilipinas, ang tinatry dyan sa impeachment, pag hindi Pangulo ng Pilipinas, sino? Abay, Senate President. Ngayon, walang sinasabi diyan na iba pang option. Ngunit hindi naman pinagbabawalan ng Senate President magkonsulta. Di ba? Hindi siya pinagbabawalan doon. Meron siyang team of lawyers. Hindi siya pinagbabawalan doon. In fact, early on, parang naalala ko, meron silang niisip na impeachment manager. Hindi rin naman yun. Hindi naman masama. Basta ang kailangan, ang nagpe-preside, nakalagay sa saligang batas, Senate President. Kaya lang dagdagan ko itong usaping ito, ang medyo may challenge na konti. Kasi kunyari, presiding officer mo, hindi masyadong bihasa. Hindi masyado yung kasanayan sa batas. Malamang yan, maraming voting na on the ground. Magbobotohan sila, lalo na pag may objection.
Lalo pa, may bawat isa, may 2 minutes to discuss. Unlike yung medyo yung nandoon na medyo bihasa. When I say, pero may kasanayan, may kaalaman. Madali niyang maano na, sige, resolve ko na to. Itong objection na to. Kung hindi naman complicated, sige, ano yan, conclusion, I will not allow that. O this is not authenticated document, I will not allow that. Can you imagine if every, it will be subject to a vote, di ba? Every objection will be subject. Medyo matatagalan. In short, dapat abogado, attorney. Hindi ko sinabi yan. Hindi requirement na sa aling batas yan. Okay? Pero, maganda yung, kasi iba naman dyan, kahit hindi abogado, matagal na rin ang kasanayan nila eh. Kaya lang nga, talagang, alam mo, may ibang, kumbaga sa merong ibang acquired taste pa, parang gano'n. Yung mga nag-aaral ng batas na yung objection, yung mga authenticity. Pero kung siguro, they still have sufficient time bago magsimula, they could have consultants. Alam ko may iba dyan, may mga consultant na eh. Pero hindi basta-basta po yun na attorney kasi buong Pilipinas, buong mundo nakatutok, nakikita kung paano ka mag-preside, pati yung mga mahistrado sa bansa natin, mga judge, Mga din. mga dean. Lalo. Oo, kung hindi ka bihasa, baka kakainin ka ng buhay ng mga batikanding mga abogado ng depensa at ng prosecution, attorney. Paano yan? Challenge. I think your observation is a reasonable observation. Apo. Kasi it's a big challenge. Kaya nung nakaraan, di ba, makita mo, nung huling nakabuo ng impeachment yung proseso, ang sitting Senate President, si Juan Ponce Enrile, di ba? Attorney, maraming salamat po. Okay. Good night po. Pasensya po sa abala. Happy weekend. Dami namin. Siya pala nga ang dean ngayon ng Adventist University College of Law. So, magaling na si Kwan yan, magaling na professor yan. Memorize, sabi ko nga sa inyo, memorize yung buong civil procedure, memorize niya yan. Si Erwin naman, anong mangyari naman dyan sa mga nang-agaw? Pwede sila kasuhan po usurpation of authority. Sila mga nang-agaw. So, pwede tayo magsampa ng kaso ng usurpation of authority. Total libre naman yan. Kakaso natin sila lahat. Usurpation of authority. Ano ba yung titingnan natin sa revised penal code? Kung anong kulong? So, to sila ni Erwin, dapat kasuhan na itong ganito eh. So, i-out ko na muna yung professor ko ha. Magaling na professor ko. So, anyway, sa Article 1277, any person who shall knowingly and falsely represent himself to be the officer, like to be a senator, Senate President, and false of any department or agency of the Philippine government or any foreign government or who, under pretense of official position, shall perform any act of pertaining to any person in authority, ang parusa prison correctional in the minimum and medium. Ano lang ang kulong from 6 months and 1 day up to 2 years and 4 months. Yan po ang kulong niya. Okay? So having said that, siguro naman deserve ipakita. Siguro natin itong So tama ang explanation ko. Pareho kami na professor ko dati ng opinion. Siyempre, aral ako sa kanya. Mga magagaling kami na nakaaral sa kanya. Pakinggan muna natin si Loren Legarda. Si Loren Legarda dapat hindi din siya tatanggalin. Dapat hindi ma-elect si tinatawag na hindi siya dapat umupo ng pro tempore. Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang
ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado, sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado, kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Okay? So with that, we conclude. Magandang gabi po sa inyong lahat. At paki-like na lang po at